Cambodia, isang bansa sa Timog Asya na may 15 milyong populasyon at isa sa mahirap na bansa sa buong mundo. Pero hindi inalintana ni Nora ang katotohanan ito. Bilang pagsunod niya sa Diyos na siyang nagtalaga sa kanyang puso upang maglingkod sa bansang ito. Nang pumunta ako dito in 1994, konti lang ang Cambodia na marunong mag-English. It's really a need for me to speak their language. When you do ministry and if you're a missionary, you have to spend money. Financially mahirap kasi ang support na natatanggap ko sa Philippines ay kasya lang sa aking personal needs. Kaya naman kinailangan niya magtrabaho bilang isang English teacher para magkaroon ng sapat na salapi para makapag-aral ng Cambodian language. Ang paniniwala ng bansang Cambodia ay Budismo, kaya isang hamon para kay Nora. Paano maipapahayag ang magandang balita ng Diyos? Malaking hamon ang pag-share ng gospel. Kaya kailangan talaga yung Holy Spirit na kasama natin para siyang mag-convict sa kanila sa kasalanan. Ginamit niya ang pagtuturo ng Ingles sa mga Cambodian. We open up English classes for free. From there, we're gonna build relationship with the young people. Then from there, we share the gospel. Sa kabila nito, nakadama siya ng pagkabigo. May na-train ka na tao, you spend your time, efforts, invested in that person. And then after a year or two, sasabihin na, ayoko na. Mahirap naman na magpigilan mo sila kasi meron silang may bibigay na hindi mo kayang ibigay. And what hurts most kung mawawala sila sa Panginoon. Ang presensya lamang ng Panginoon ang naging sandala ni Nora upang magbigay ng lakas at pag-asa na ipagpatuloy ang ministeryong ipinagkatiwala sa kanya. Sa mahigit 2 dekada ni Nora sa Cambodia, hindi niya inalintana ang hirap. Pagkos, patuloy siyang nagpapalaganap ng magandang balita. Pananampalataya ko sa Panginoon ang naging susi para magawa ko anumang bagay ang aking nagawa sa loob ng 22 taon. So ito ang mga naging bunga ng 22 taon na paglilingkod ko sa Panginoon dito sa Cambodia. Una ay ang church na Lighthouse Christian Assembly na ngayon ay pinapastoran ng dati kong estudyante sa Bible School. The church now is self-propagating, self-governing, and self-supporting. They are planting churches on their own. The Lighthouse Shining Stars, it's a preschool, pre-elementary, na ang goal namin dyan, hindi lang turuan ang bata, mag-provide ng quality education sa mahirap na Cambodians, but also to share the gospel of Jesus Christ to the Cambodian kids and their parents. God enabled me also to start a training school, Cambodia School of Missions, where we train pastors, church leaders all over the country. And right now, I'm pastoring an English church. And part of the ministry of this English church is, we call it Discipleship Training Program. We provide housing for poor Cambodian students from the countryside, from the provinces who come to Phnom Penh to do their university studies. Ang aim namin sa dormitory, hindi lang mag-provide ng lugar na titirhan nila, but to make them disciples of Jesus Christ so that they will be able to disciple others. Instrumento lang ako ng Panginoon. I am grateful to God for making me as His instruments para ang lahat ng mga ministries na nabanggit ay mapangyari. Kung wala ang Panginoon, ang kanyang provision, ang kanyang guidance, ang kanyang presensya, ang mga gawain nito ay hindi mangyayari. So, for Him, I give Him all the glory and all the honor belongs to our God.